Dies illa solvet seclum infamilla. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa sa mga tito ko na nagngangalang Bernie. Taong 1976, La Mesa Dam. Noong mga panahong ito ay gawain ng mga antingero o albularyo ang pagsasagawa ng ritual kung papaano bubuhayin ang kanilang mga agimat o anting-anting. Itinataon nila ito kapag sumasapit ang mahal na araw. Naipaliwanag ko na sa inyo kung bakit ito isinasagawa kapag mahal na araw sa mga nakaraan kong kwento. Ito kasi talaga ang araw kung saan masusubukan mo ang iyong agimat kung buhay ba ito o hindi. Itong taon na to ay nais ni Tito Bernie na maging isang manggagamot. Kaya naman lumapit siya sa isa sa pinakasikat na albularyo noon sa lugar nila. Ang kanyang nilapitang albularyo ay si Cannorbert. Parehas lang kasi sila ng lugar. At ang lugar na yon ay nasa may Rivera Street, San Juan City. Tinuruan ni Cannorbert na mga kaalaman si Tito Bernie noong mga panahong yon. Halos sabay sila palaging nagdarasal tuwing alas 6 ng hapon. Natututukan naman siya ni Cannorbert dahil kokonti lang ang kanyang mga pasyente noong mga panahong yon. Habang nasa kalagitnaan si Tito Bernie ng pag-aaral patungkol sa mga buhay na salita at anting-anting, tinanong ni Cannorbert si Tito Bernie kung nais ba daw nitong magkaroon ng isang agimat na magagamit niya sa pangkalahatan at giyera. Ipapaliwanag ko lang ang mga salitang ito para hindi kayo malito. Kapag manggagamot o antingero ang nagsasalita ng pangkalahatan, ang ibig sabihin nito ay magagamit mo ang iyong agimat sa lahat ng bagay na may kinalaman sa espiritual. Partikular na rito ang kulam, sapi, barang, mga nagambalang laman lupa, o kung ano-ano pa. Kapag sinabi naman na antingero ang salitang gera, ito ay uri ng agimat na magagamit mo kapag ikaw ay napapaaway. Nagbibigay kasi ito ng kakaibang init sa katawan kapag taglay mo na ang uri ng agimat na ito. At kapag sinabi ding panggera, ito yung mga klase ng agimat na hindi tinatabla ng mga baril, taga, saksak, o kung ano't ano paman. Siguro naman ay malinaw na yan sa inyo. Balik tayo sa kwento. Noong tinanong ni Cannorbert si Tito Bernie patungkol doon, hindi nagdalawang isip si Tito Bernie na tanggapin ang alok niyang ito. At ang ibinigay na agimat ni Cannorbert kay Tito Bernie ay isang medalyon ng infinito. Ang infinito o ang infinito Dios ay isang uri ng agimat na masasabing panglahatan o pangkera. Meron itong dalawang uri. At yun ay ang infinitong kanan at infinitong kaliwa. Kapag sinabing infinitong kanan, ito ay ang uri ng infinitong nasa mabuting panig. Magagamit mo ito bilang proteksyon at bilang panggamot na din. Kapag sinabi namang infinitong kaliwa, ito ay uri ng infinitong nasa alanganing pwesto. Pwedeng nasa mabuti o pwedeng nasa masama. Sinubukan kong tanungin ng tatay ko tungkol sa dalawang magkaibang uri ng infinito. Ang isinagot niya lang sa akin ay, kasabihan na daw noon ng mga matatandang albularyo ang dalawang klase ng infinito. Walang naibigay na paliwanag sa akin ng tatay ko kung bakit ito nakahati sa dalawa. Ako'y patuloy na magsasaliksik para hindi tayo maiwang blanko. Sa ngayon ay balik muna tayo sa kwento. Tinanggap ng taos-puso ni Tito Bernie ang medalyon ng infinito. May kasabihan kasi noon na kapag ito ay ibinigay o pinagkaloob sa iyo, magagamit mo ng 100% ang kapangyarihang nakapaloob dito.
Mula nang ibinigay kay Tito Bernie ang medalyong yun, walang patid ang pagdadasal niya ng mga salita nito at walang araw na dumaan na nagmintis siya sa pagbanggit ng mga buhay na salita. Isang araw, tinanong siya ni Cannerbert kung gusto daw ba niyang subukan ang medalyon na yon at palakasin pa. Nagtaka ang Tito Bernie ko sa tanong na yon. Ang sabi niya ay, susubukan at palalakasin? Teka Cannerbert, paano naman natin gagawin yun? Babarilin ba natin ang medalyon ko? Ang sabi ni Cannerbert, hindi natin babarilin yung medalyon mo. Ibabaon natin sa lupa sa darating na mahal na araw. Doon natin makikita kung kaano yung kalakas. Ilang buwan na din naman ang lumipas nung binigay ko sa iyo yan. Panahon na para subukan natin. Blanko pa rin ang isipan ni Tito Bernie sa narinig niyang yon. At iniisip pa rin niya kung papaano nga ba ang gagawin nila. Lumipas pa ang ilang linggo, buwan, papalapit na ang mahal na araw. Niyaya ni Cannerbert si Tito Bernie na pumunta ng Lamesa Dam. Ang sabi nito'y aalis daw sila ng alas 5 ng Huwebes Santo. Tamang-tamang oras daw yun para salubungin ang Biyernes Santo. Biglang kinabahan si Tito Bernie sa narinig niya. Dahil sa yayang yun ni Cannerbert, naisipan niyang isama ang kaibigan niyang Siga sa San Juan noon. Dahil hindi naman daw ito naniniwala pagdating sa mga ganyang bagay. At ang kaibigan niyang yun ay si Saning Bulldog. Marahil ay natatawa kayo sa pangalan ng kaibigan ng tito ko. Pero kung meron kayo mga kamag-anak noong 1970s na nakatira sa San Juan, Manila, kilalang Siga si Saning Bulldog doon. At makikilala siya dahil sa palayaw na yon. Hindi nagdalawang isip na sumama si Saning Bulldog kila Tito Bernie noong Huwebes Santo. Siga ito talaga namang napakatikas. Pero hindi nagkulang sa paalala si Cannerbert sa kanila na kung ano man ang makikita o maririnig nila sa labas ng bilog na gagawin niya, wag na wag silang tatakbo o wag na wag nilang lalapitan ang mga ito. Umalis sila sa San Juan at nagtungo sa Lamesa Dam. Nung makarating sila sa Lamesa Dam, naghukay si Cannerbert ng maliit na butas sa lupa. At ang sabi nito kay Tito Bernie ay ilagay sa hukay ang kanyang medalyon. Noong nailagay na ito sa hukay, tinabunan ulit ito ng lupa ni Cannerbert. Naglatag ito ng banig at gumuhit ito ng bilog. Alas 6 ng hapon. Normal naman daw ang lahat. Nagkukwentuhan pa silang tatlo at naghihintay lang ng oras. Sumapit ang 10 p.m. ng gabi. Medyo iba na daw ang nararamdaman nilang tatlo. Nakakarinig daw sila ng mga paghuni na talagang kakaiba ang tunog. Para daw itong nangaakit na hindi maintindihan. Ilang minuto lang ay nawala na ang tunog. 3 minuto bago mag-alas 12 ng Biyernes Santo. Doon unang nakakita ang tito ko ng isang napakalaking tao. Lumalapit ito dahan-dahan sa kanila. Hindi ito makapasok sa bilog. At tumayo na lang ito habang nakatitig sa kanilang tatlo. Ilang minuto pa ang lumipas. Parami ng parami ang nakikita nila. Nandyan ang mga duwende, laman lupa, engkanto, mga kaluluwa, at kung ano-ano pang hindi maipaliwanag ng tito ko ang itsura. Sinubukan kong ipapaliwanag kung anong klase ng itsura yung mga nakita ng tito ko noon. Maging siya ay hindi niya daw maipaliwanag. Meron daw doon na parang napakahaba ng ilong at nasa dulo ng ilong nito ang mga mata niya. Meron naman daw na puro balahibo lang ang buong katawan na merong napakahabang tila.
At ang pinaka nagpataas ng balahibo niya at hinding-hindi niya malilimutang itsurang nakita niya doon ay ang mga diwata. Halos mahumaling daw siya noong tinititigan niya ang mga ito. Umaawit daw ito na talaga namang napakasarap sa tenga. Animoy parang hinihila daw siya palabas ng bilog. Nung nakita siya ni Cannorbert sa nagiging reaksyon niya, ay agad itong sinampal. Ang sabi sa kanya ay huwag magpapalin lang sa mga iyan. Dahil kapag ikaw ay lumabas ng bilog, hindi ka na makakauwi ng buhay sa inyo. Ayon pa sa tito ko, sa tuwing humihiga daw sila at ginagawang una ng kanilang mga dalambag, meron daw kung ano ang humihila dito. Noong isang beses ay nilagay ni Tito Bernie ang bag niya sa sahig. Inobserbahan niya itong mabuti. At nung tiningnan niya kung sino ang humihila dito, doon niya nakita ang isang napakataas na puno. Meron itong napakalaking bunganga. Kakasya daw dito ang 1 o 2 tao. At nakatitig ito na parang galit na galit sa kanya. Ang ginagamit daw na panghila ng puno na yon ay ang kanyang mga patay na sanga. Tiningnan ni Tito Bernie si Sunning Bulldog kung ano ang ginagawa nito. Pagtingin niya dito, nakita niyang nakasuksok ang buong ulo nito sa lupa. Iyak ito ng iyak at takot na takot sa kung ano man ang mga nakikita niya. Halos tumulo ang lahat ng laway niya sa labis niyang pag-iyak. Sigaw siya ng sigaw ng tama na, tama na. Pero huli na ang lahat. Nandoon na sila sa lugar na yon. At ang tanging magagawa na lang niya ay maghintay sa pagsapit ng umaga. Habang naghihintay sila ng oras, ayon sa aking tito ay binabato-bato daw sila nito ng mga duhat. At meron daw isang white lady na paikot-ikot sa kanilang bilog. Napakabilis daw nito at pinipilit nitong pumasok sa bilog. Wala daw itong muka. Animoy parang tela lang daw na nagsasayaw sa hangin. Paulit-ulit lang daw itong umiikot sa kanilang bilog. Itinataas ang mga kamay, ibinababa, at parang palagi daw silang kinukulat. Hindi natatapos ang pangungulit ng mga ito sa kanila. Wala silang ibang ginawa kundi ang maghintay. Nung sumapit na ang umaga, nawala na ang lahat ng ito. Kitang-kita ng tito ko kung paano sila nagtakbuhan nung dahan-dahan silang nasisinaga ng araw. Pagtapos nung gabing yon, umuwi na si Sunning Bulldog sa San Juan. Sinabi niyang hindi na niya kakayanin pang makita ulit ang mga iyon. Akala niyo ba umuwi si Tito Bernie at Cannorbert? Hindi sila umuwing dalawa. Inabot ulit sila ng kinagabihan ng Sabado de Gloria. Ganon at ganong eksena pa din daw ang kanilang nakita. At magmula noon, napatunayan ni Tito Bernie at Cannorbert na ang taglay nilang infinito ay sadyang makapangyarihan. Pero ang infinito na ito ay infinito sa kaliwa. Unti-unti ko nang nauungkat sa mga kwento ko ang mga taglay na agimat o anting-anting na mga kamag-anak ko. Marahil ay nagiging interesado na rin kayo. Pero alam niyo ba? Wala pa ito sa kalingkingan ng lahat ng karanasan namin. Gusto niyo bang malaman pa ang lahat? Ano pa ang hinihintay niyo?
i-click mo na ang like, share, at lalong-lalo na ang subscribe button.